Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ng Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Happy New Year po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin mo naman ang Happy New Year? Amen. Praise the Lord. Happy and prosperous New Year po sa bawat isa na nandirito ngayon. Sinasabi ko nga po madalas, nagbabago ang panahon pero hindi ang ating Panginoon. Nagbabago ang taon pero hindi ang ating Panginoon. So nagbabago po ang lahat ng yan, but still, Jesus is the same yesterday, today, and forever. May pangit at maganda na pangyayari pagdating sa pagbabago ng panahon. Alam naman po natin ang panahon ay unpredictable ito. Kaya nga ang buhay, ika nga nila, ay weather lang. Parang buhay ng isang tao, here today, gone tomorrow. Ganon din ang panahon. Nag-iiba siya. Hindi mo siya pwedeng masabi na tiyak yun, ganito lagi ang mangyayari dahil talaga nag-iiba talaga ang ating panahon. Pero ang maganda nito, ang pwede nating sandigan, walang iba kundi ang ating Panginoon. So praise the Lord, purihin po ang Panginoon sa nakaraang 2025 at purihin pa rin ang Panginoon dito sa taong ito ng 2026. So napakabuti po ng ating Panginoon at naniniwala po ako mga kapatid that if you're not dead, God's not done and the best is yet to come. Kung ikaw ay humihinga pa ngayong araw na ito, ano man ang pagsubok na naranasan mo sa iyong buhay nung mga nakaraang taon o pagpasok ng taon na ito, if you're not dead, God's not done. Kung humihinga ka pa, marami pang mga surprises, marami pang gustong ipagawa sa iyo ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na hindi pa tapos ang Panginoon sa katabi mo ngayon? Bye, humihinga pa naman yan eh. May pagsubok nga lang tayo or maybe some of you are enjoying blessings right now. But naniniwala po tayo, ano man ang ating panahon, ano man ang ating season ngayon, still napakabuti pa rin ng ating Panginoon. So pinupuri ko rin po ang Panginoon dahil sa ginawa niya sa atin, sa mga series natin, mula January hanggang December. At ngayon po mga kapatid, may panibagong direksyon din ng Panginoon sa atin ngayon, especially sa Amazing Hope. At napaka-challenging ng pagpasok na ito dahil minsan parang nakakapagod, especially pagdating sa part ng leadership. Hindi pa naman po ganun kaedad ang Amazing Hope, pero kapag mabilis ang growth nito, minsan parang kinakailangan mong habulin eh. Kasi God is not a monument, He is a movement. Hindi pwedeng nananatili lang tayong parang bato dahil buhay naman talaga tayo. In fact, the church is not just an organization, the church is also an organism. Hindi lamang simpleng organisasyon ng Panginoon, ang church ay organism, kaya nga ang church ay hindi building. Ang church po ay ecclesia sa Greek. Ito po mga kapatid ay mga mananampalataya na nagtitipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga importante bilang isang organism, dapat ito ay buhay, dapat ito ay lumalago, at dapat ito ay sumusunod dun sa ilaw. Napansin niyo po kung nasan yung ilaw, dun susunod yung tubo ng isang puno. Ganon din naman dapat ang church. Kung nasan ang direksyon ng ating Panginoon, dun dapat tayo pasunod. Kaya nga po, sinabi ko nga po, napaka-challenging ng 2026 for us. Why? Hindi challenging in a negative way. Challenging kasi lalabas tayo sa ating mga comfort zone for us to reach our success zone. Kaya nga po napakaraming mga trainings ang mga hinahanda ko po ngayon, napakarami pong mga topics natin, mga kakaiba na mga bagay. So nating maging iba, kailangan gumawa ka ng kakaiba. If you're expecting different things but doing the same things over and over again, that's insanity, sabi ni Albert Einstein. So kung gusto mo mag-iba ang buhay mo, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Para nang sa gayon, magiging kakaiba ito. Kaya nga po, samahan niyo po akong manalangin, dalawin na lang po natin, visit natin yung mga social media accounts po natin para sa mga susunod na mga detalye dito po sa ating church, sa Amazing Hope po, mga kapatid. At I'm glad to announce to you na ito pong series natin ngayon, January, is entitled Prosperous New Year. Sabi nga po natin, Prosperous New Year. Alam niyo po, may dalawang extreme pagdating dito sa prosperity na ito.
Marami pong mga pastors and churches, halos ayaw nang i-preach ito. Why? They are afraid. Natatakot sila na baka sila mabash, na kung anong isipin ng mga tao. Sabi ko nga, inisip mo kung anong inisip ng mga tao, hindi mo inisip kung anong inisip ni Lord o kaya mararamdaman niya. Maybe nararamdaman ko naman at alam ko naman kung bakit sila natatakot o bakit nag-iingat sila sa mga bagay na ito dahil nga napaka-rampant yung mga maling katuruan pagdating sa prosperity. But, kabilang side naman, yung iba natatakot, yung iba naman sobrang kapal naman sa pagpipreach nito na kung saan man-made na lamang yung kanilang ginagawa at wala na itong biblical foundation. Kaya nga yung iba natatakot, yung iba naman wala namang pakialam. In a way, walang pakialam, pero pati kay Lord, wala na rin silang pakialam dahil pang sarili lamang yung kanilang ginagawa o kaya naman mga naipasa lamang na tradisyon o kaya katuruan yung kanilang ginagawa. Kaya nga una pa lang, medyo napaka-challenging nito. Kasi we can be misinterpreted pagdating dito. Pero, napaka-importante rin naman na susundan natin kung ano ang nais ng ating Panginoon. Why? Napakalaking issue ng prosperity pagdating sa mga churches ngayon. Kaya napakaraming mga mangangaral ang ayaw magturo nito. Now, let's look at the statement made by Luzon Theology Working Group noong January 16, 2010. Ito pong Luzon na ito po ay convention ng mga top leaders sa buong mundo na pinag-uusapan yung mga importanteng usapin patungkol sa pananampalataya, patungkol sa church, at mga nangyayari dito sa ating mundo in the lens of, sa lente po ng salita ng ating Panginoon. Sinabi po nila, kanilang nakapagkasunduan ng mga top leaders sa buong mundo, mga Christian leaders, sinabi nila that we affirm that there is a biblical vision of human prospering. And that the Bible includes material welfare, both health and wealth, within its teaching about the blessing of God. This needs further study and explanation across the whole Bible in both testaments. So we must not dichotomize, sabi nila, the material and spiritual in unbiblical dualism. So hindi dapat ito pinaghihiwalay, itong dalawang ito. Ang problema kasi, kapag tinuro mo ito nang inihiwalay mo pagdating sa salita ng Panginoon, why? The Bible is the final authority of our faith and conduct. So kapag hindi ka nagturo ng prosperity, daming tinuro ng Bible doon eh. Yung mga ayaw magturo nito, nanghihingi din naman ng mga bagay, humihingi din naman ng tulong. They also collect donations, they also collect tithes and offering, tapos ayaw mong ituro. Okay ba sa'yo na maghirap na lang yung mga tao, yung mga mananampalataya, ay sunod-sunuran na lamang sa mundo kasi wala silang kakayahan? Okay ba sa'yo, tataas-taas lang tayo ng kamay? Ang kataas nga ang kamay, lubog naman sa utang? Hindi rin naman nagagalak ang ating Panginoon doon dahil makikita natin na tinuturo din naman ng Panginoon ang pag-ayos ng ating buhay. Kaya lang, ang nagiging problema naman nito, so sinabi nila, wala nang question pagdating doon dahil talagang tinuro ito ng Bible. And those who reject the teaching about biblical prosperity are either ignorant or arrogant. Kung hindi yan ignorant, kaya niya nire-reject, napaka-arrogante ng taong ito na hindi niya alam yung kanyang sinasabi. However, we reject the unbiblical notion that spiritual welfare can be measured in terms of material welfare. Na ikaw ay malago spiritually kapag malago din lagi ang finances mo. Na kapag mahirap ka lagi spiritually. Yun po yung nire-reject natin dito. Ang problema naman kasi sa katuruan, pagdating sa maling katuruan, pagdating sa prosperity, ibig sabihin nito, kapag hindi ka mayaman o kaya kinakapos ka financially, indikasyon niya na hindi ka pinagpapala ng Diyos o hindi ka niya sinasamahan. Makasalanan ka, kaya hindi ka pinagpapala ng Panginoon. Well, sa ibang parte, tama. Ubusin mo naman sa walang kapararakan yung pera mo eh. Pero hindi lahat na naghihirap, hindi sinasamahan ng Panginoon. Why? Dahil napakaraming tapat pagdating sa Panginoon na nakaranas ng kakapusan. In fact, si Apostle Paul, naranasan niya rin yun. Kaya nga may I can do all things. Kaya madalas, assignment ko yan lagi sa mga estudyante ko. Ano ibig sabihin ng I can do all things through Christ who strengthens me? Laging kahirapan? Hindi. Sabi niya gano'n, naranasan niya maging abase and abound. Matinding kasaganaan at matindi ring kahirapan. Pero sinabi niya doon, saan man dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Why may mga tao hindi kaya pag nandito na eh? Napansin po natin yon. Kaya nga maraming nanalo ng loto, naghirap eh, lalo eh, o kaya walang nangyari sa kanilang buhay, kinasama pa ng buhay nila. Why? They can't handle money.
At sinabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit nandito ko, I can do all things. Sabi niyang ganon, whether I'm abased or abound. Nakuha po natin ito. Kaya lang ang problema, pagdating naman sa rampant and biblical prosperity teaching na ito, na kapag ikaw ay nagkaroon ng pagsubok, hindi ka nang sinasamahan ng Panginoon. Yun po yung iniiwasan natin dito. However, biblical prosperity teaching must be taught among the churches. It must be taught to everyone, especially to faithful and fruitful believers. Dapat lalong na ituturo ito. Pakinggan po nating maigi ito sa mga faithful and even fruitful. Why? Kailangan ito ng mga faithful at fruitful believers. Kaya nga dapat na ituturo ito. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. Basahin po natin sa Complete Jewish Bible. Sinabi dito ni Apostle John, however, or dear friend, sinabi niya dito, dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health. As I know you are prospering spiritually. Napansin niyo po yun? I am praying. Dear friend, term of endearment po ito sa kanya. Dear friend, I am praying that everything prosper with you. Everything. Sabi nga po natin, everything. That everything prosper with you and you be in good health. As I know you are prospering spiritually. So sa iisang talata po mga kapatid, ibinigay ni Apostle John ang kompletong prosperity prayer dito. Kasi dear friend, I am praying. So kapag ikaw ay nananalangin, hindi pala masama ipanalangin yung mga bagay na ito. Why? Kompletong prosperity prayer ito, hindi extreme, hindi manipulative, hindi lang material, kundi balance at biblical, ito na panalangin para sa isang fruitful at faithful na mananampalataya na si Gaius, na kanyang kaibigan. Napaka-holistic and God-centered nito. Dalangin ko ngayong araw na ito, kausapin tayo ng Panginoon at nawa buksan natin ang taon na ito sa kapamaraanan ng ating Panginoon at nawa magkaroon talaga ng prosperous New Year ang bawat isa sa atin. So join me in our message today entitled Prosperity Prayer. Sabihin nga po natin, Prosperity Prayer. Next week po, pag-uusapan natin about, una, titignan natin dito yung prosperous na prayer. Next week, pag-uusapan natin naman yung prosperous na pattern. Diba? Sinabi nga po, kung meron ka man, dapat matutuhan habang nabubuhay ka. You must know how to recognize pattern. Next week, pag-uusapan natin, pattern na mahirap, pattern na nagbabackslide, pattern na walang nangyayari sa buhay, pattern ng lumalago, may pattern yan. Ang mundong ito ay tumatakbo sa pattern. May araw, may gabi. May mga seasons, may mga pattern yan. In fact, ngayong araw na ito, may mga patterns ka na sa pang-araw-araw mo. Paano ka maligo, paano yung ginagawa mo, na mas madali, natural yun, nagiging, alam mo yun, nagiging natural sa'yo kasi pattern na siya. Kaya napaka-importante ng pattern na yon. Kapag na-recognize mo yung pattern na yon, bawa pattern ng lumulubog na negosyo, pattern ng umaangat na negosyo, importante, mas mabilis mo nagagawa at mas mabilis ka nagtatagumpay. Importante yung pattern na yon. Kaya nga po mga kapatid, simulan muna natin ito kasi napaka-importanting pundasyon nito ngayon. Ano yung papanalangin natin? At ano yung kalooban ng Panginoon na panalangin pagdating dito sa prosperity ito? Now the question is, what kind of prosperity does God desire for His people? Anong uri ba ng prosperity ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak? Especially dito sa kanyang kaibigan na si Gaius, na kung saan napaka-faithful at fruitful na mananampalataya. So what kind of prosperity does God desire for His people? Ano ang gusto, ano nais ng Panginoon na uri ng prosperity sa iyo at sa akin? Sa kanyang church, sa bawat isa sa atin. And the answer is found in 3 dimensions of prosperity prayed in right order. 3 dimensions of prosperity prayed in right order in this passage. Naniniwala ko, hindi nagkataon na mapapakinggan mo ito.
Ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang desired natin, ikaw man ay nakapag-life planning na, nakapag-goal setting na ngayong araw na ito. Kung hindi pa, please. If you fail to plan, you plan to fail. Napaka-importante po nito. Ultimo ang Diyos, I am going there to prepare a place for you. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon may nagpe-prepare siya, nagpaplano din ang ating Panginoon. For I know the plans I have for you. Sinabi ng Panginoon. So DNA ng Diyos ang preparation, DNA ng Diyos ang planning. Kaya kapag ikaw ay nagpe-prepare at nagpa-plan, meron kang DNA, meron kang, alam mo yon, kalooban ng Panginoon na kung saan kinokopya mo at ginagawa mo. So napaka-importante po nito. What kind of prosperity does God desire for His people? Lahat po ng ready na matuto, mabago at magpagpala ngayong araw na ito at sa buong taon na ito, magsabi nga po ng malakas na Amen. Number 1, anong uri ng prosperity ang dinidesire ng Panginoon sa kanyang mga anak, especially sa mga fruitful and faithful, sa mga mananampalataya? What kind of prosperity? Ano ba ang uri ng prosperity ito para nang sa gayon, tayo ay hindi nahihirapan pagdating sa nais natin tahakin sa ating buhay kahit na anong marinig mo sa social media o sa ibang mga tao dahil alam mo yung truth. Remember that the truth will set you free. Ang hirap kumilos kasi hindi mo naman alam. For example, dumalaw po ako noong nakaraan sa aking nanay dun sa Bulacan. January 2, Friday yon. At alam niyo po yon, Friday yung coding ko. Natakot akong lumabas kasi coding nga yun. Pero hindi ko alam, lifted pala yung coding kapag January 2. Napansin mo, minsan hindi ka nakakakilos ng malaya dahil lang akala mo bawal to o hindi bawal to. Nahihirapan tayong kumilos kasi hindi natin alam kung ano yung truth. Kung ano talaga yung tunay na kalagayan. Kaya maraming mananampalataya, hindi alam kung pipray ba talaga ako ng prosperity sa buhay ko o sobra ba ako makasarili pag ginawa ko ito. O dapat ba malubog ba talaga sa kahirapan para maluwalhati ang Panginoon? O dapat ba talaga yumaman ng lahat kapag mahirap ka, hindi ka na sinasamahan ng Panginoon? Anong klase ba? Ng prosperity and nice ng Panginoon para yung prayer natin, yung pamumuhay natin, dire-diretso tayo. Sa gagawin natin, hindi tayo natatakot. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang ibulong sa atin ng kaaway. 3 dimensions of prosperity prayed in right order in this passage. Number 1, sinabi dito, Dear friend, I am praying that everything prosper with you. Number 1, pray for financial prosperity. Sabi nga po natin, financial prosperity. Alam niyo po, in Greek po mga kapatid, yung I'm praying for that everything prosper with you. Yung word na prosper dito, is euduo. Itong Greek word na ito na euduo, ibig sabihin po nito, have a prosperous journey. Ang ibig sabihin po nitong euduo na ito, to succeed in business affairs. To succeed in business affairs. So nung binanggit niya ito, ang ibig sabihin niya, magkaroon ka ng successful na journey. At kasama nito, ang iyong career, business at resources. Nakuha po natin siya? Kasi kung babasahin po natin yung context nitong passage na ito, dito po sa 1 John chapter 1, bakit ito yung prayer ni Apostle John sa kanyang kaibigan na si Gaius? May mga mananampalataya po kasi mga kapatid na wini-welcome niya. Pinapakain niya, sinusuportahan niya para sa mission nila. Kaya nga, paano siya magsusupport ngayon? O hindi lalo sa pagpapalain ng Panginoon, napakaganda naman pala ng ginagawa nito. So paano niya masusuportahan ngayon yung gawain ng Panginoon? Paano natin masusuportahan yung gawain natin dito? Halos daan-daan hanggang milyon po ang gastos natin dito sa Amazing Hope. Kapag hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya napaka-importante nito sa Kanya dahil tama yung puso niya sa mga mananampalataya, sa gawain ng Panginoon, kaya ipinanalangin ni Apostle John. Sabi niya sa kanya, Dear friend, I am praying that everything prosper with you. Everything prosper with you. Maging prosperous ka sa iyong journey, sa iyong business affairs. Sinasabi niya dito. So remember, a knife can either
feed a family or hurt someone, ika nga nila. Yung kutsilyo po, pwedeng i-feed nito ang isang pamilya or pwede nitong saktan. Di ba, yung magagamit natin yung knife para sa pagkain, para sa pagtatatad natin ng pagkain, kahit nga nasa lamesa na tayo, pero pwede rin makasakit ito. So prosperity is the same. It depends on who controls it. Kaya nga, pagdating po sa pera, mga kapatid, ito ay neutral. Ang pera po ay neutral, pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa kabutihan ito. Ngayon, kung ayaw mo talaga ng pera, bigay mo na lang sa katabi mo. Kung diring-diri talaga eh. Baka gusto talagang lumubog sa utang, o kaya wag na mabayaran yung dapat bayaran, eh okay lang, kung sa iyo siguro, o kaya sa ibang tao, pero sa Panginoon, hindi okay yon. Kaya nga sinabi dito ni Apostle John, "Dear friend, I am praying that everything prosper with you." May nakilala ka na ba na napaka-faithful, napaka-fruitful na tao? Ispatan mo yun, lalo mong ipag-pray. Why? Pag pinag-pray mo yun na lalo siyang pagpalain, magduduplicate yun. Kasi maraming kukopya sa kanya, maluluwalhati ang Panginoon. Dahil sa taong ito. Kaya nga po, napaka-importante, pray for financial prosperity. Ikaw ba, gusto mo yung katabi mo, nagkukumahog sa kahirapan yan, walang pamasahe, walang pagkain. Alam ko, kaya mong bigyan yan sa ngayon. Pero pag 3 taon na, 2 taon na yan na nakaasa sa'yo, para yatang hindi na maganda. Nga ang devotion ko kanina sa verse 20 ng chapter 14 eh. Kapag mahirap ka daw, nilalayuan ka ng yung mga nauubos yung kaibigan eh. Sinabing ganun. Of course, may positive saka negative na nakaturuan yon. Pero siyempre, sino naman ang habang buhay parang hindi na natuto? Yung laging nakaasa na lang, hindi na nag-aayos ng buhay. Parang sa Pilipinas, pag tungtong mo ng 60, parang tinataningan na buhay mo. Samantalang sa ibang bansa, nagtatrabaho 80 years old. Yung hanggang 90 years old nga sa Japan, yung nagdadrive, pati dun sa Taiwan, si Pastora Dana, parang takot na takot dun sa nagdadrive sa amin na matanda eh. Parang bibigay na. Pero sabi nilang ganun sa Japan, parang hanggang 85 yata to 90 yung driver's license. So 60. Sa atin parang patapos na buhay. Yung iba, hindi pa, 30 years pa, napaka-active pa sa buhay, nagtatrabaho pa, nangangarap pa. Ito gagawin sa atin ng mundo, taningan tayo. Hindi mo na kaya, mahirap ka na. Matanda ka na. Umasa ka na lang sa tao. Mamalimos ka na lang. Gawin mong retirement. Retirement plan mo, retirement fund mo, yung mga tao sa paligid mo. Ganun na lang gawin mo, 60 years old. Sa atin, tinataningan na tayo. Pero sa iba, nagiging prosperous pa yung buhay nila. Kahit anong edad. Kaya nga sinabi niya dito, "Dear friend, I am praying that everything prosper with you. May you have a prosperous journey. May you succeed in your business affairs." Kasi kaya nga, ang pera ay nakadepende kung sino may hawak nito. Ang kutsilyo ay pwedeng maging pagpapala o pwedeng maging sumpa sa isang tao. Nakadepende rin sa may hawak. So remember that God delights in your success. Nais ng Panginoon na ikaw din ay magtagumpay naman sa buhay at ikaw ay mapagpala. Psalm 35 verse 27. "Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has the pleasure in the prosperity of His servant." Nakita niyo po yon? Let the Lord be magnified, who has the pleasure in the prosperity of His servant. Masaya si Lord na mapagpala ka. Masaya si Lord na bless ka. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya si Lord na bless ka. Who has the pleasure in the prosperity of His servant. So sabi dito, natutuwa si Lord eh. Kapag nagpa-prosper ang servant niya. Kaya nga sinabi, "Dear friend, I pray that you prosper in everything." Why? Kasi yung context nito sa 1 John, blessing siya sa iba.
Nakuha po natin siya. Kaya huwag tayong mahiya na ipag-pray na i-bless yung gawa ng ating mga kamay. So tandaan natin ang pagdating sa purpose ng provision. Tandaan po natin, kaya tayo nagpipray for financial prosperity, hindi lang para makaipon para sa sarili natin, kundi para makapag-participate tayo sa kingdom ni Lord. Ulitin ko po, kaya tayo nagpipray for financial prosperity, hindi lang para sa atin. Kaya nga pinag-pray ito ni Apostle John, hindi lang dahil para pagpalain lang si Gaius, hindi, kasi nakita niya na bless siya at blessing siya sa ibang tao para patuloy siya maging blessing. So hindi lang para sa sarili ang financial prosperity, para makapag-participate tayo sa kingdom ni Lord. Nakuha po natin yon. Participation pagdating sa kingdom ni Lord. So we are blessed to become a blessing. Remember po mga kapatid, yung threefold purpose ng money, kapag malinaw ang purpose nito sa atin, malinaw natin na i-handle ang pera. Ang pera ay neutral. Pwedeng makasama, pwedeng makabuti. Nakadepende kung sino ang may hawak nito. Kaya remember that money is a tool, money is a test, money is a testimony. Ang pera ay tool ito. Pwede nating magamit para sa ating pamilya, sa ating buhay, sa pangarap mo, higit sa lahat sa gawain ng ating Panginoon. Kingdom participation. Hindi ko naman kayang mag-isang tustusan lang din tong gawain. Pero may participation. Pwede ako mag-participate dito sa gawain natin. Sa takbo ng gawain ng Amazing Hope. Di ko mamabili ang lahat ng ito. Milyon-milyon to nagagastos natin dito. Paano tayo nagkakaroon ng maayos na upuan man lang? Nakakapag-rent tayo dito? By the way, pag-pray nyo po, makapag-pray pa tayo ng isang lugar natin. Please, pag-pray nyo po. Lalo na po sa kids, gusto kong kuhaan yung mga kids natin ng panibagong lugar. Kung hindi isang playhouse po dito, isa pang cinema para sa mga kids natin. Para sa kids church natin. So pag-pray nyo mo yun, magkaroon din tayo ng pang-upa dito kahit linggo-linggo na mailalagay natin sila doon at para mas makapalaki natin yung gawain naman ng mga kabataan natin. Kasi po yung iba mga churches natin, yun na po ang pinapagawa ko sa kanila, may mga kids church po silang tinatayo doon. At napakaganda din po kasing gawain nun just to prepare itong next generation na ito para sa gawain din ng Panginoon. Kasi sila susunod sa atin eh. Kailan natin sila ipiprepare kapag nandito na sila? Hindi, habang wala pa sila dito o kaya wala pa sila sa posisyon natin. Nakuha po natin, mga kapatid, nagpa-participate tayo because money is a tool na gagamit natin ito. At the same time, money is a test. Kaya sinabi sa Malakay, test me in this. Ang pera po, mga kapatid, testing ito kung sino ba ang master mo. Sino ba ang master ng pera mo? Naaalala ba natin si Lord kapag meron tayo? O naaalala lang natin si Lord kapag kapos na tayo? Kaya money is a test. Sabi ni Lord, test me in this. Hindi mo mababasa halos sa Bible yan. Sa sinabi ni Lord, pagdating sa tithes and offering, test me in this. Kasi ang pera po mga kapatid, natitest nito ang pagkatao ng tao. Natitest nito kung sino siya. Sa panahon na meron siya at sa panahon na wala siya. Natitest ang isang tao kung paano niya hinahandle ang pera. Naaalala niya ba si Lord? Si Lord ba ang sentro nito o hindi? Kaya nga pagdating sa Israel, 20 plus yung kanilang offerings. Samantalang yung iba, 3 offering lang, talagang hindi, prosperity gospel yan. Hindi ka makapagbigay ng simpleng offering eh. Minsan talaga, empty barrel, yun pa yung mga maiingay eh. Kung sino pa yung kuripot, siya pa yung maingay. Kung sino pa yung kuripot, siya pa yung hindi, kasi nga, hindi niya alam. Kaya nga importante, alam natin ito, para nang sa gayon, naluluwalhati ang Panginoon the way we handle money. Money is a tool, money is a test, and money is a testimony. Sa pamamagitan din ng ating kaperahan, makakapag-testify tayo na buhay ang ating Diyos, na provider ang ating Panginoon. Nakuha po natin. So, ito ang purpose ng pera. Kung bakit sa ating pinapahandle ng Panginoon, bakit meron nito? Ang pera po ba, kapatid, napakasamang master niyan. Pero ang gandang servant niyan. Ang pera, napakasamang master. Kapag yan na minahal natin, the love of money is the root of all evil. Maraming naging masama dahil minahal ang pera, both mahirap sa mayaman. Hindi lang mayaman ang masama. Maraming mahirap, kaya sila pumapatay, kaya sila nagnanakaw dahil sa kahirapan.
Sabi ko nga, isa sa mga worst na buhay ko, nung teenager ako. Kung maaari sana, hindi ko na nga sinasabi to, sabi ko eh. Kaya lang ngayon, gusto kong abutin yung mga teenager. Why? Kasi ganun yung rampant. Yung mga tao, pansin niyo po sa social media, sino magugulo? Sino rambulan ng rambulan? Sino patayan ng patayan? Sino yung mga ginagamit ng demonyo dyan? Eh kasi nga, wala pa silang sense of responsibility. Ginagawa kong, alam mo yun, basta lahat ng kalokohan na pwedeng ipagawa unang-una sa akin pinapagawa dati. Pinaglalaroan ako ng mundo, pinaglalaroan ako ng demonyo dahil sa kawalan ng control sa buhay. Wala naman sense of responsibility. Sige na, sige. Gawin ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga si Jesus Christ, yun din ang pinili niya. Na karamihan ng mga disciples niya, pinakamay edad nga si Peter, nasa 20s. Karamihan, teenager siya. Why? Pag yan din naman ginamit mo, iba rin naman. Pero hindi ko sinasabing walang kagamit-gamit yung mga may edad. Si Caleb sumakop pa ng isang lugar eh. Pero nakuha po natin yun mga kapatid. So napaka-importante nito sa atin. Kinakailangan, alam natin na ito ay tool, ito ay test, at ito ay testimony. Ang kapirahan sa atin. So nagagamit natin ito. Kaya napaka-importante ng financial mastery. Tinuturo po natin ito sa Amazing Bible College para nang sa gayon, balanse yung pananaw natin, balanse yung pag-handle natin na pera, ng kapirahan natin. First, you must know how to get wealth. Dapat alam natin kung paano tayo mag-create at kukuha ng pera. Kaya nga sinabi sa Deuteronomy 8:18, mga kapatid, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang problema sa isang tao, kapag nakalimutan niya, yung Diyos na nagbigay sa kanya ng ability, kaya nga tayo may tithes and offering na tinatawag, kasi ina-acknowledge natin, kaya tayo na may isip, kaya tayo may trabaho, si Lord ang nagbigay sa atin ng ability. Once na alisin natin sa equation si Lord, once na alisin natin ng Panginoon, sa sentro nito, para yatang akala mo ba, hindi, sa sarili kong lakas kaya ako yumaman. Sa sarili kong lakas kaya ako may sasakyan, kaya ako may bahay, sigurado ka? Tanggalin sa'yo ni Lord yung kamay, yung paa mo, yung isip mo, ewan ko, masabi mo ba yan? Nakuha po natin, kaya sinabi sa Bible, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sabi nga po natin, remember. Kaya nga may tinatawag tayong first fruits. Every January, practice ito, hindi lamang sa Old Testament, pati sa New Testament, pinapractice ito. Remember that the first fruits is holy, sabi ni Apostle Paul sa book of Romans. Kasi yung kita mo sa unang taon na ito, napaka-importante na inaalay ito sa Panginoon, hindi sa buong taon ang binibigay. Kasi tinanong ko nga, may nagtanong nga sa akin, wala nang kakainin yung mga tao, hindi naman pinapabigay lahat eh. First fruits yung sinabi. Taon-taon pinapractice nila yon para daw mag-rest yung blessing ng Panginoon sa kanyang sambahayan sa buong taon. Yun ang technique nun. Kaya may ganun sa Bible. Kasi pag-aalala natin, you must remember the Lord your God. Si Lord ang magtatawid sa'yo, magpa-prosper sa'yo sa buong taon every time you give your first fruits. Ibig sabihin ng honor the Lord your God with your wealth, with the first fruits of all your crops. Importante nito yung bigat, the best. Dati nung hindi ko pa po ito maunawaan, sabi ko, paano ako mabubuhay nito? Yung pala, tinuturuan ako ng Panginoon kasi sa kanila dati, para maibigay nila yung first fruits nila, meron sila nakaimbak na kakainin dati. So marunong itong mga ito sa emergency fund. Kaya nila nabibigay yon kasi meron silang emergency fund dati. Yung binigay nila tong ani nila na ito, buong ani nila. Yung pinaka-the best, pinaka-mabigat. Hindi nila dinadaya ang Panginoon kasi kay Lord yun eh. Kasi nga, meron silang nakaimbak. Napansin niyo po yung sistema ng Diyos. Pagdating dito, sabi niya, bigyan mo sa akin first fruit niyo, pag-aapawin ko yung blessing mo sa buong taon. Sabi ng Panginoon. Tapos may tithes and offering pang tinuturo. Why? Kasi yung tithes and offering sa malaki, di ba, yung prinsipyo naman nito, yung mga peste sa buhay, yung mga biglaan, nawawala. May gusto sana akong sabihin nito, kaya lang sa susunod na point natin ito eh. Isa sa mga kilalang leadership guru sa bansa natin, nag-uusap sila. Sabi niya gano'n, you're just one hospitalization away from poverty.
Pag di mo naintindihan yan, isang matinding sakit lang, isang matinding ospital lang, ubos ang pera mo, maniwala ka. Nakuha po natin yon. Kaya importante susunod natin dito. Pero dapat you must know how to get your wealth. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng ability. Sabi nga po natin, ability. Dalangin ko ngayong araw na ito habang pinapakinggan mo ito, bigyan ka ni Lord ng wisdom. The power to produce wealth. Pangalawa, you must know how to grow your wealth. Hindi ka binigyan ng Panginoon para hawakan lang yan. Hindi ka binigyan ng Panginoon para i-imbak mo lang yan sa bangko o sa naman piggy bank na ilalagay. Parable of the talent. Hindi iniimbak yan, pinapalago yan. Maraming mga tao, magaling mag-ipon, hindi marunong magpalago. Gusto ni Lord lumago. Dahil galit si Lord pag iniimbak lang yan at wala nangyayari. You must know how to grow it. Pangatlo, you must know how to guard it. Kaya importante, marunong ka rin gwardyahan yung blessing na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. So dapat wisdom. Pagdating sa investment, dapat alam mo yung rule of investment. Kaya dun sa finances, Biblical Finances 202 natin, sa Amazing Bible College, tinuturo ko ano yung mga pamantayan kapag ikaw ay nag-i-invest. Anong pamantayan? Simpleng number lang naman yan eh. Pagdating sa pera, kapag bibili ka ng sasakyan, alam mo dapat yung percentage lang nito sa kabuuan ng income mo. Pag bibili ka ng bahay, dapat simpleng computation, alam mo. Para hindi tayo lumulubog. Dapat kapag ikaw ay nag-i-invest, alam mo kapag saan ang range ng scam. Dito. Napangakuan ka ng 10%, saan mo nakita yun? Napangakuan ka ng 50%, tapos buwan-buwan pa. Nakuha po natin, hindi sa nililimitahan natin. Pero pagdating sa mga bagay na ito, dapat matalino tayo. You must know how to guard your wealth. Guard it at dalangin ko simula sa araw na ito, pagpalain tayo ng Panginoon ng wisdom to get our wealth, to grow our wealth, to guard our wealth, and above all, how to glorify God through your wealth. Paano natin nag-glorify ang Panginoon sa ating kapirahan? We must know how to glorify it. So money is a test, money is a tool, money is a testimony. We must glorify God. Dapat naluluwalhati si Lord dito sa kapirahan na ito. How? Sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng mga tithes natin, pagbibigay ng ating offering sa Panginoon, pagpapractice natin ng first fruits, pagbibigay natin, pagiging generous natin sa ibang tao, nawawala yung greed eh. Una, kapag ginagawa natin ito, naaalala natin si Lord sa pamamagitan ng ating pananalapi. Na siya ang may likha ng lahat ng bagay. Na sa Kanya nang gagaling ang lahat ng ito. Proverbs chapter 13 verse 21, Adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity. The righteous will be rewarded with prosperity. Kapag yung right, kapag alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya paano mag-grow, alam niya paano how to get wealth, to grow wealth, to guard yung wealth, to glorify God. Sa pamamagitan ng kanyang kaperahan, alam niya ito na si Lord dapat luluwalhati dito, nire-rewardan daw yan ng prosperity. But the righteous will be rewarded with prosperity. Hindi prosperity na galing sa mundo. Prosperity na galing kay Lord. Kaya ang andalangin dapat natin, Lord, i-bless mo ang trabaho at negosyo ko. Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano mag-handle ng finances at palaguin ito para hindi lang ako sapat, kundi sobra-sobra, umaapaw para makatulong din ako sa iba. Amen po ba? Tayo ay pagpapalain ng Panginoon para maging pagpapala tayo. Masarap mapagpala para maging pagpapala sa iba. At naniniwala ako, simula ngayong taon na ito, kaya mo naririnig ito kasi gusto ni Lord na i-align tayo. Dear friend, I am praying that everything prosper with you. May you have a prosperous journey. May you succeed in your business affairs. You do. Ang ibig sabihin nito, prosper. So number 1 is financial prosperity. Now, but money is useless. Listen to this. If the body collapses. Kaya nga pangalawa, sinabi dito, Dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health. Sabi nga po natin, good health. So number 2, pray for physical prosperity. Pray for physical prosperity.
What kind of prosperity does God desire for His people? Number 1, financial prosperity. Number 2 is physical prosperity, that you be in good health. So health is mentioned after prosperity, showing that life is more valuable than wealth. Kaya nga yung binanggit ko po kanina, you are only one hospitalization away from poverty. Una, lahat naman tayo, dumadating, pinag-aralan na natin yung nakaraan niya, November. Darating tayo sa paghina ng ating katawan. Kahit na anong pilit mo, hihina talaga ang katawan natin kasi parte yun ng pattern. Parte yun dito sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya nga, magkakaroon ulit tayo ng katawan. Kaya lagi ko nga sinasabi, pagdating sa heaven, pagdating sa hell, may body, soul, and spirit pa rin. Kaya lang, ibang body na yung ilalagay dun. Kasi nga dito, nabubukbuk yung katawan natin, nasisira. Pero sa kabilang banda, hindi mo lang hihintayin yon. Why? Binigyan tayo ni Lord ng katawan ngayon para gamitin natin na maayos. Blessing ito na binigay ni Lord. Wag nating pabayaan. Oo, darating talaga yung kahinaan. Pero wag mo namang unahan. Wag nating abusuhin yung ating katawan. Kasi blessing ito na galing sa Panginoon. Kaya sinabi niya that you be in good health. So God is not glorified when we gain the world but lose our strength. Kasi ang physical health natin, vehicle ito para magawa natin yung calling ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Vehicle natin tong katawan na ito. Paano ka tutugtog ng gitara ang katawan? Paano ka maglalakad papunta sa gawain ng Panginoon? Wala ka namang katawan. Paano tayo magkakaroon ng mga ideas natin kung wala tayong isipan? Nakuha po natin, vehicle ang katawan natin. Ginamit, ultimo nga ang Panginoon gumamit siya ng katawan and the Word became flesh and dwelleth among men. So yung katawan na ito, para may mamatay sa krus ng Kalbaryo, kinakailangan may katawan na pisikal. And the Word became flesh and dwelleth among men. Ganon din naman tayo, nagagamit natin itong katawan natin para magawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Remember, a powerful engine without oil will break down. Health is the oil of your calling. Yung una ko pong sasakyan dati, Nissan na andar, Nissan na tirik. Hindi nga Nissan na tirik, madalas tirik. Isa sa problema niya, kumakatok kasi walang oil. Minsan sa sobrang katipiran nasisira na . You cannot enjoy wealth if you're not in good health. A.J. Materi once said, so many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Importante pa rin yung balance ng buhay. Huwag mong sisirain yung katawan mo para lang sa perang yan. Kasi lahat ng yan, nanakamkam mo, ubusin mo rin naman yan . Pagdating sa health, importante yung balance. Matulog ka rin. Sabi mo sa katabi mo, matulog ka rin. Huwag lang ngayon. Dahil kailangan mo mapakinggan ito. Pero matulog-tulog ka rin, binigyan ng night and day ni Lord. Kasama sa pattern ang trabaho, kasama sa pattern na binigay ni Lord ang pagpapahinga. Pero kasama din yung pagbabanat ng buto. Kasama din yung tinatawag na hard work. Work smart, work hard, work sharp. So, importante rin yung strategy natin. Sabi ni Thomas Fuller, health is not valued until sickness comes. Hindi na ba-value ng isang tao ang kalusugan hanggang sa datnan siya ng matinding karamdaman. Matinding karamdaman, dami pinagkakainom December, sige, walang humpay, hindi kinontrol. Tapos biglang nag-enroll ngayon sa gym. Biglang bumili ng maraming vitamins. Dinagtad ng vitamins yung bahay. Tapos hindi na iinom ulit pagdating sa February o sa March. Parang nagiging hype lang siya. Pero importante dito, hindi lang sinabi, maging maayos yung pangangatawan mo ngayong buwan na to.
Hindi sinabing gano'n, wag mong hihintayin na saka lang tayo makapag-isip-isip na lumakad-lakad, ayusin ang ating katawan kapag sira na ito. Naku, kasi masisira din naman siya. Huwag mo lang unahin kasi for now, vehicle natin siya para magawa yung kalooban ng Panginoon. So darating ang panahon, umiidad tayo, tatanggapin naman natin yon. Pero wag mo lang unahan. Wag mo lang natin abusuhin. Kasi, for example, sabi ko nga dati, alam nyo kaya ako unti-unting na-realize dati na pinagluloko ko ng kaaway, ng demonyo, espiritu ng karumihan. Di ba maraming mga fallen angels, yung mga spirits? Immoral spirits, spirito ng karumihan. Napansin natin, spirito ng karumihan, nire-rebuke ni Lord yan. Kaya pala ang tao kapag possessed ng demonyo ito, lahat ng karumihan sasaksak na sa katawan niya. Why? Hindi simple yon. May spirito, may masamang spirito ng karumihan sa kanyang pangangatawan. Biruin mo, sabi kong ganun, sinasaksakan ko ng kung ano-anong drugs, yung katawan ko. Ang dumi na nga ng mundo, pumunta ka lang ng EDSA, para ka na nakahit-hit ng ilang gramo dyan eh. Nakuha po natin, ang dumi na ng mundo, sinaksakan mo pa ng dumi. Nakuha po natin, ang hirap na ng mundo, pinahirapan mo pa. Para yung kapatid ko noong nakaraan, sinabi ko, ang hirap na ng mundo, dinagdagan mo pa ng kahirapan. Yung sarili mo. Di ba hirap ka na nga sa isang area na yan ng buhay, dadagdagan mo pa ng kahirapan. Ganun ang tao. Dinadagdagan pa niya ng kahirapan yung kanyang buhay, pati yung katawan. Sabi ni Winston Churchill, healthy citizens are the greatest asset of a country can have. Kaya nga dapat, tinututukan din ng gobyerno itong healthcare natin. Kasi sinabi ko nga, sa ibang bansa, hanggang 90 years old, binibigyan pa hanggang 90 years old yung lisensya, nakakapagtrabaho pa. Kasi maganda yung healthcare nila. Hindi natatakot magpa-check up yung mga tao kasi hindi sila matatadtad. Hindi mauubos yung kaperahan nila sa ospital. So napaka-importante sa isang gobyerno ito. Now, kung hindi magawa ito for now ng gobyerno, sana tayo, sa mga negosyo natin, sa trabaho natin, tutukan natin to. Tingnan nyo, mapagpapala negosyo mo kapag tinulungan mo yung mga tao mo na maging healthy sila. Kaya sinabi, dinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kang kalagayan. So your health is an investment, not an expense. Sabi po ni Tony Robbins, the core benefits of eating right is having the energy to meet your dreams and live a fulfilling life. Kaya sa mga kino-coach ko, isa sa pinaka matagal na pagpatapos na yung coaching namin, importante rin yung pangangatawan natin. Why? Pangarap mo pang 10 years, katawan mo pang 5 years. Ang hirap naman yon. So ngayon pa lang, sasabayan mo dapat siya. Nakuha po natin. So napaka-importante yung kinakain natin, yung ginagawa natin, because our body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin ay temple ni Lord. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. So ang pag-aalaga sa health natin, pagkain ng tama, pagpapahinga, ay isang act of worship at stewardship. Kaya pag-pray natin, Lord, pagpalain mo pa po ako ng malusog na mga pangangatawan, bigyan mo ako ng disiplina na maalagaan ang katawan na ito para mas mahaba at mas malakas pa kitang mapaglingkuran. Mas masigla pa po kitang mapaglingkuran. So respect your body as a steward, not a sacrifice to success. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, glorify God in your body. Sabi mo nga sa katabi mo, glorify God in your body. Kung may sinasaksak ka pa na hindi maganda dyan, may ginagawa ka pa na alam mong di naman mag-glorify kay Lord, tantanan na natin. Subukan mo i-glorify si Lord sa katawan mo, gaganda yung lalagyan ng blessing ni Lord. Yung pagpapala ng Panginoon. Last but definitely not the least. But even yung health kasi saka wealth, yung una natin, yung finances, saka yung wealth, napaka-dangerous po niyan without the right foundation. Eto na. Number 3, sabi niya dito, Dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health. As I know, you are prospering spiritually. Sabi niya dito, as I know, you are prospering spiritually. Number 3, pray for spiritual prosperity. Spiritual prosperity. Why? Ito po yung pinaka-anchor sa verse na ito.
Kaya sinabi niya dito, as I know, you are prospering spiritually. This is the basis of the entire prayer. Why? Because everything flows from this reality. John prayed for prosperity because Gaius was already right with God. Hindi pinag-pray natin, Lord, bless mo po ako, payamanin mo ako. Hindi ka naman mayaman spiritually. Why? Remember this, when the soul is healthy, the blessing is safe. When our spiritual life is healthy, the blessing is safe. Kapag hindi, makinig po maigi dito, kapag hindi healthy ang spiritual life natin, hindi safe ang pera sa atin. Hindi safe ang mga tao sa atin. Why? Magagamit natin yan sa mga bagay na kung saan ikasisira ng tao, ikasisira natin, ikasisira ng kapaligiran natin, ikasisira ng mundo natin, ikasisira ng pangalan ng ating Panginoon. Ilan namang tao nung mahirap, okay naman. Nung yumaman, lalong sumama. When your spiritual life is healthy, blessing is safe. Kaya nga, as I know, you are prospering spiritually. That's why Matthew 6:33 reminds us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung pangangailangan mo, yung kakanin mo, yung titirahan mo, yung kailangan mo para mabuhay, all these things will be added unto you. But seek ye first the kingdom of God. Baka magkamali tayo dito, pinag-pray natin, yung katawan natin, hindi, itutulog ko na lang to. Naintindihan na ba ako ng Lord, pero hindi na ako mag-church. Teka lang, baka mabaliktad mo yung order. Hindi, kailangan kumita ako dito. Maintindihan naman ako ni Lord. Teka lang, baka mabaliktad natin ang order. Hindi na ngayon safe yung blessing. Hindi na ngayon safe yung bading ito. Ngayon, paglalaroan na tayo ng demonyo. Why? Wala na kasi si Lord sa sentro. Kaya nga, ang pinakapundasyon na itong prayer na ito, as I know, you are prospering spiritually. Why? Hindi safe ang pera. Pakinggan niyo po ito. Hindi safe ang pera, hindi safe ang katawan sa spiritual life na bankrupt. Magagamit niya yung katawan niya sa hindi maganda. Magagamit niya. Di ba? Nakakita na kayo, ganda ng katawan. Pero sira buhay, sumisira ng tao. Ganda ng muka, ginagamit sa kademonyohan. Daming pera, kinasisira ng kanyang kapwa. Hindi safe ang pera, hindi safe ang katawan sa isang spiritually bankrupt na tao. Kaya nga, as I know you are prospering spiritually. Kaya ito yung standard ng kanyang prayer. Ang prayer ni Apostle John, maging kasing level ng spiritual maturity ni Gaius ang kanyang physical at material na blessing. Kasi kapag hindi mature ang spiritual life natin, baka ikasira lang ito ng yaman na ibinigay sa atin ni Lord. Kaya nga ang prayer natin, Lord, palaguin mo ang spiritual life ko. Help me to walk in truth. Mas makilala pa po kita ngayong taon na ito. Hayaan mong spiritual growth ko maging foundation ng success ko sa labas. Sa katawan at sa aking kaperahan. Kasi kahit gaano kaganda ang bahay, kung tabingi ang pundasyon, babagsak ang bahay na yon. Pag tabingi ang, subukan natin, yung mga anak natin, tayo. Sige, gastusan natin ng pera, bigyan natin ng pera, tabingi yung spiritual life ng pundasyon, guguho yan balang araw. Kung di sirain niya yung katawan niya, ubos ang pera. Sumakasira ng ibang tao, ubos ang lahat. So wag nating hayaan na bumagsak yan sa pamamagitan lamang ng kawalan ng pundasyon. Tandaan natin, ang spiritual life, ang foundation ng prosperity. Marcos Cicero once said, disease of the soul are more dangerous and more numerous than those of the body. Sa pinaka-mahirap na karamdaman ng tao, yung karamdaman na spiritual. Kaya nga sinabi sa Mark chapter 8 verse 36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So wala ka rin kita, wala ka rin daw talagang profit
kung yung kaluluwa natin, yung spiritual life natin ay sira din lang. 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical health is good, but training for godliness is much better, promising benefits in the life and in the life to come. Listen to this very carefully. Physical training is good, but training for godliness. Train natin yung katawan natin, alagaan natin ito. Matuto tayo kung paano tayo mag-handle ng pera, kung paano tayo mag-create, paano tayo mag-investigate. Pero balansehin mo siya. Why? Kasi hindi safe yung blessing na yan sa kamay ng hindi mature spiritually. So kung nagtitraining ka para sa isip natin, sa ating kapirahan, sabayan mo na maturity. Ang dami natin training sa Amazing Hope. Di ko po sa pinagmamalaki ito. Pinagyayabang. Pero isa po tayo sa may pinakatadtad, napaka-relevant na training, napakasolidong training, na napaka-balancing training, napaka-holistic na training. Ang dami po nating inaalok dito. At in fact, sa second part po, kasi mayroon, i-announce ko na lang po, yung prosperity challenge natin na yon, napaka-balanse niya. Kasi may planting, may watering, saka may harvesting. Bago ka mag-pray ng blessing, dapat marunong kang magtanim. Kaya itong January ito, taniman ito. First fruits natin, para maalala natin ng Panginoon, yung mga blessings na meron sa atin, bigay natin yung para kay Lord. Nakuha po natin, magtanim ka, para na sa gayon, may i-expect kang ani. Kasi yung susunod natin, watering yon. Ibig sabihin, kasi yung iba, turo ng tanim, ng seed, ng blessing, ng tithes and offering, ng first fruits, ng kung ano-anong mga bagay patungkol sa Panginoon. Pero hindi, bakit mahirap pa rin? Hindi mo tinuturuan. Paano mag-water ng tinanim niya? So tayo, magpo-provide po tayo ng mga libreng trainings ngayon na hindi mo makikita kung saan-saan. Ipo-provide po natin itong mga trainings na ito para dun sa mga nagtanim, ano man ang itinanim mo. Para nang sa gayon, lalago ito. Kaya nga may School of Negosyante tayo, bata pa lang, ipiprepare na natin yung mga anak natin, anumang age tayo, na gagawin ngayon. Pero ang importante nito, sasabayan natin ng spiritual training natin para safe ang blessing. Para safe yung pera mo. Para safe yung material things mo. Para safe yung katawan mo. Sa atake ng kalaban. Importante yung spiritual prosperity natin. Kasi ang pagpapala dito, sabing ganon, promising benefits in this life to come. Yung godliness daw nito, may pagpapala sa buhay natin ngayon at sa kabilang buhay. Biruin mo, may blessing, napakalaki ng blessing kapag tinutukan natin yung spiritual life natin. Kapag malusog ang spiritual life natin, listen to this, ligtas ang blessing mo. Kapag healthy ang spiritual life mo, ligtas siyang kaperahan, ligtas siyang katawan natin. Kasi hindi tayo magagamit ng kaaway. Kasi sasamahan tayo ni Lord. So unahin ang prayer bago promotion. Unahin ang karakter bago ang comfort. At unahin ang obedience bago ang outcome. Therefore, dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Yun ang pundasyon. Wag trabaho lang ng trabaho, magpakasipag. Sige, mag-iinom ka ng vitamins kung gusto mo, pero sana wag lang ngayon. Wag lang ngayon ng mga lakad-lakad, sayaw-sayaw, sumba-sumba, pang January. Disiplina. Ang ibig sabihin ng disiplina, gagawin mo kahit parang ayaw mo nang gawin. Ayaw na ng katawan mo, pero alam mong tama, gawin mo yon. Pati sa financial na aspeto ng buhay mo, kahit parang ayaw mo nang mag-ipon, mag-invest, matuto pa, gawin mo pa rin yon. Kasi ikaw na lang ang maiiwan, disiplinado ang maiiwan sa dulo. Yung iba, hype lang yan, maniwala ka. Pero pag dinisiplin natin sarili natin, tapos binalansin natin ito, prioritize natin spiritual life natin, lahat ng ikakarga dyan, safe. Safe ang blessing mo, safe ang katawan mo kapag ikaw ay spiritually prosperous. Naniniwala ko, kaya mo narinig ito. Kasi gusto ni Lord maging safe yung blessing na ibibigay niya sa iyo. Healing at yung hinihiling mo. Safe sa ibibigay ng Panginoon dahil ikaw ay magmamature spiritually. Come on, purihin natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito.
Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Ang prosperity prayer po sa 3 John 1 verse 2. Ito po ay prayer of alignment. Listen to this as we end. Yung prayer po dito, ito ay prayer of alignment. I pray that you may prosper in everything, that you be in good health, na katulad ng spiritual life mo na nagpa-prosper din. Ito po ay divine order ng prosperity. Why? Ang spirit po kasi, ito yung pundasyon, yung spiritual life natin. Ito yung pundasyon. Kasi kahit nagaano kaganda ang pagtayo niyan, wow, ganda ng katawan. Wow, ang sagana naman. Nakakaluwag-luwag na sa buhay. Pero spiritually decayed, sira. Habang bumibigat, tignan niyo po maigi pag hindi inintindi ng tao ang pundasyon, nilagyan ng magaganda, pinaganda yung bahay, yung building, sige, ang gandang tignan. May tinatawag na spiritual earthquake sa buhay ng tao. Ayos yung katawan, ayos yung kayamanan, pag yanig ng ganun, guguho siya. Guho ang lahat. So pati yung pera, pati yung katawan, pati yung buhay, gumuguho siya. Kaya nga spiritual life, ito yung pundasyon natin. Unahin siya. Ang tunay na matalino, uunahin ang pundasyon bago penthouse. Hindi, magyayabang na ako. Gandahan ko na agad yung penthouse. Para ako lang mayabang sa city namin. O di, gawin mo. Huwag mong ayusin pundasyon. Araw-araw, lumilindol. Mahihina lang, madalas. Guguho siya lahat. Sayang yung ginastos mo ngayon doon. Sayang yung ching-chang-so na nilagay mo sa mukha mo. Sayang yung mga pinagtapal-tapal natin dyan, sa impyerno din naman pala mapupunta. Sayang lahat. Kaya importante, spiritual life, foundation siya. Yung body natin, sasakyan siya para magawa natin yung kalooban ni Lord. So please, starting today, alam ko yung iba nagkakasakit. Lahat naman tayo Pero if you're not dead, God's not done. Habang may lakas ka pa, simpleng pag-inom na lang sa umaga ng tubig. Ang mura naman ng tubig ninyo. Minom ka na ng maayos na tubig. Kasi majority ng katawan natin, water siya. So para mag-operate siya ng maayos, importante, meron nun. Nakuha pa natin siya. Minsan may mga basic na bagay na palalakasin ka, gagawin kang healthy, na hindi ka kailangan gumastos na napakalaki. Umpisa mo sa disiplina. And then kapag may malaking pera, nagastusan mo na matindi rin yung pangangatawan mo para mas tumagal pa. Nakuha po natin siya. Kasi ang body natin, sasakyan siya, vehicle, para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Paano ako makakapag-preach? Kung tinuloy-tuloy ko yung pagkapaos kung di na ako makapagsalita. Nakita nyo naman po yun. First point, second point, di ko na kaya ako nagpapalit. Noong nakaraan. Paano kung ginasgas ko ng ginasgas tong boses na to? Hindi ako bumili ng gamot, di ko siya inalagaan, wala. Vehicle tong katawan natin. Vehicle yung katawan mong yan para magawa yung business na pinapatayo sa'yo ni Lord. Vehicle yung katawan na yan para maging lalagyan ka ng vision na ibibigay sa'yo ni Lord. Yung ministry, yung business, ano mga bagay. So pangatlo, yung finances natin, ito yung resources natin. Kasi paano mo ma-maintain yung sasakyan, yung body mo, kung wala kang resources? Nakuha po natin yung order na yon. So napaka-importante po nito. When we reverse the order, we invite destruction. Kapag ni-reverse natin yung order natin, inuna natin yung penthouse, yung mga abubot, kukuho siya. But when we follow God's order, we experience sustainable blessing. Yung blessing na yan, safe. Yung katawan na yan, safe. Kasi hindi po pinabayaan yung spiritual life mo. So starting this year, be faithful sa pananambahan natin. Isa nating lumago sa ating Panginoon. Huwag natin siyang kalilimutan. Always remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Kapag maayos ang spiritual life mo, you can boldly pray na sumunod na ang healing, financial breakthrough, because God wants you to prosper holistically. Sinabi sa 3 John chapter 1 verse 4. Ito lang, kasunod lang niya. Nung text natin, wala nang higit na makakapagpasaya sa akin
kundi malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Ang pinakamasaya talaga, listen to this, wala nang makapagpapasaya sa akin. Why? Kasi kapag, alam mo, hindi ko lang pagpapray yung mga anak ko, nawa yumaman kayo balang araw. Isa sa prayer ko yan. Nawa maging malusog po ang mga anak ko. Ano anhin ang lusog ng katawan? Gagamitin niya naman sa kababuyan. Nakuha po natin yon. Aanhin naman yung mayaman. Pero spiritually, bankrupt siya. Masisira din yung buhay niya, makakasira siya ng mga tao. Kaya nga, wala nang higit na makapagpapasaya sa akin, kundi malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Why? Sumasagana yung mga anak natin, tayo. Pero kahit na wala nakakakita sa atin, alam ko, Lord, salamat, safe yung blessing sa Kanya. Lord, salamat po sa mga member ng Amazing Hope na magaganda sa kapugi. Safe, Lord, ang kapugian niya at kagandahan niya. Hindi magagamit ng demonyo yan, Lord. Kasi yung spiritual life niya, okay, Lord. Alam niya yung prinsipyo. Safe yung kayamanan sa amazing people of God. Kasi alam natin yung dapat nating gawin. Always remember, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. So prioritize your spiritual life. Ang sarap mag-pray ng financial prosperity at physical prosperity. I want you to close your eyes right now. Bulay-bulay tayo sandali ngayong araw na ito. How's your spiritual life? Hindi naman perfect yung hinihiling ng Panginoon. Dahil alam niya naman di tayo magiging perfect. Siya lang naman kasi ang perfect. Kaya lang, kailangan mong ayusin. Kailangan si Lord ang maging sentro ng buhay na yan. Kung ikaw ngayong araw na ito, first time na na-invite, o dumalo sa gawain ito. Ba't sinasabi mo, Lord, gusto ko po magsimula sa iyo. Kanina madaling araw, may sinagot po ako sa isang followers ko. Tinanong niya sa akin, paano ako magkakapagsimula? Paano? Sabi ko sa kanya, nireply ko sa kanya yung Matthew chapter 11, verses 28 and 29. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart. For my yoke is easy and my burden is light. Paano ka magsisimula? Come to Jesus. Pinaka magandang panimula ng buhay mo. Seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. For all of you right now na gusto magsimula kay Jesus ngayong araw na ito, maybe spiritually bankrupt tayo, or maybe this is your first time na ipapanalangin mo ito, na magde-decide ka ngayong araw na ito na, Lord, buhayin mo po ako spiritually. Ibangon mo po ako spiritually para maging safe yung mga ipagpipray kong blessing sa aking buhay. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? If you want to start with Jesus today, na sinasabi mo, Lord, save me. Huwag mo po akong pabayaan, Panginoon. Iligtas mo po ang kaluluwa. Buhayin mo po ang spiritual life ko para safe yung mga susunod na mga prayer request ko. If you are this person right now, sinabi ng Bible, John 1:12, sino man tumanggap kay Jesus, sino mang manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. If you want to receive Jesus today, if you want to put your faith in Jesus today, if you want to come to Jesus today, anuman ang kalagayan mo sa buhay, yan ang pinakatamang simula. Huwag kang mahiya. Dahil nais ng Panginoon na isalba ka ngayong araw nito. If this is your decision today, lift up your hands. Tataas mo na mabilis ang kamay mo, mananalangin tayo, mabilis na panalangin, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, sasama namin kayo sa panalangin for the benefit of these people who wants to receive Jesus today, who want to put their faith in Jesus today. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Today, Savior. Today, I accept you I accept you
as my Savior and Lord. As my Savior and Lord. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Once again, sabi ng Bible, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kapag anak ka ng Diyos, hindi ka mahihiya na manalangin ng pagpapala ng kailangan mo. Kasi alam mo, tatay mo yung hinihingian mo. At alam mo, kayang ibigay ng tatay mo yon. Diyan ka magsimula kay Lord. Father in heaven, I lift up to you your sons and daughters today. Bawat isa sa amin, Panginoon, nais naming umpisa ng taon na ito ng tama. Lord, i-renew mo po ang spiritual life namin. Pagpalain mo po ang spiritual life namin, Lord. For all of you right now, kapatid, naging spiritually bankrupt, lumubog ka spiritually, bibigyan kita, kapatid, ng 1 minuto. And then we will end this. I will leave this platform after 1 minute. Just pray right now. Ikaw sa kasi, Lord. I can sense in my spirit that the Lord is moving in your life. Balik kay Lord, kapatid. Nakikinig si Lord sa iyo. Come to Jesus. Let God heal you. Let God transform you. Let God save you. Come. Pray. May dapat kang hingi ng tawad kay Lord. Hingi mo tawad. Huwag ka mahiya. Tatay mo naman sa langit, yung nilalapitan mo. Kung lubog ka ngayon, spiritually, lapit kay Lord. Isa sa mga pattern ng mga nawawala ng tuluyan, nahihiya na. Katulad, ay Adan at Eva pa lang eh. Nahihiya ng umatin, nahihiya na sa presensya ni Lord. Kamaya, balik ka kay Lord. Manalangin ka, magpuri ka ulit sa Kanya. Tama mo ulit yung puso mo. Kailangan natin si Lord more than anyone, more than anything in this world can give. The Lord is touching someone's heart right now. The Lord is healing someone right now. Lord, itampi mo po yung kayong kamay na makapangyarihan, Panginoon. Kamay na nagpapagaling. Kamay na nagliligtas. Kamay na nagre-restore. Lord, kamay na nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon. Oh, Lord, we need you, Jesus. Yes, Lord. Come. Come on, last 30 seconds. Just come to Jesus. Come to me, all you are weary and burdened. Kayo mga nabibigatan. Come to Jesus. He can give you rest. The hand of the Lord is touching you right now. He's reviving you. He's renewing you. He's restoring you. Nakakabangon ka dahil kay Lord. Muli kang lumalakas ngayong araw na ito. The Spirit of God is moving in this place. May nire-restore si Lord. May nire-renew ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Oh Lord. Oh Jesus. Oh Lord. Last time, pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay, yung kamay na para kay Jesus na nakataas ngayong araw na ito? Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Balik kay Lord. Alalahanin natin si Lord na nagbigay ng buhay, kalakasan. Baka nawala siya sa eksena ng buhay natin. Lord, as our hands lifted high today, I pray, God, that you anoint these hands. Lord, dahil inayos mo ng spiritual life namin, Panginoon,
Right now, Panginoon, i-empower niyo po ang mga kamay na ito, Panginoon. For them, Panginoon, to be financially prosperous in the name of Jesus. Pagpapalain mo po sila at magiging pagpapala sila sa iba. Lord, sa mga may karamdaman ngayong oras na ito, I rebuke that sickness in the name of Jesus. The Bible said, by His wounds, we are healed. In the name of Jesus. Karamdaman lumayas sa katawang yan. Kagalingan dumaloy sa pangalan ni Jesus. The Lord is touching someone's body right now, someone's mind in the name of Jesus. Lord, salamat. Dahil safe ang malusog na katawan, safe ang pinagpalang buhay. Dahil Lord, pinagpala mo ang spiritual life ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat sa matinding preparations na ito, Lord. Ready na po kami, Panginoon, ngayong taon na ito. Samahan niyo po kami because apart from you, we can do nothing, Lord. But with you in our lives, we can do great things, God. All for your greater glory alone. Salamat po, Panginoon. Kaya marapat lamang, dinideclare namin, Panginoon, that this year is a prosperous year, Panginoon, for everyone. Panginoon, ng mga anak mo. Maluluwalhati ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Come on, bless the Lord right now. Mas malakas na palakpak, palakpak ng pinagpala ng ating Panginoon, palakpak na pinagaling, palakpak na blines ng Panginoon tremendously. Come on, just welcome this year, this prosperous new year. Come on, bless the name of Jesus. Para kay Lord ang lahat ng ito. Para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, pwede po muna tayong makaupo saglit. Praise God. So, pakitingnan nga po ang katabi kung yan po ay na-bless ngayong araw na ito. Amen. Praise God. So, sabi po sa Malakay 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, po dito ang gustong mapagpala, hindi lang po pagpalain ni Lord, pero hindi na po magkakasya doon sa lalagyan natin yung pagpapala ni Lord. Amen? Yun po yung gusto natin. Amen po ba? Para at the same time, maging pagpapala po tayo sa iba. So, itong Malakay 3:10, madalas na po natin yung naririnig. Amen? Pero this time, no, right now, sa ating pagtitithes and offering, and of course, first fruit, yan, hindi po natin kakalimutan yan. Mahalaga po na naiintindihan natin na ang binibigay po natin ay hindi nawawala. So, ang mga binibigay po natin, nilalagay natin, meron po tayo mga sobre dyan. Meron pong nakalagay for tithes, offering, first fruits, expansion, love gift, and of course, name of pastors. Kung gusto po nating i-bless ng ating mga pastor, bishop, hindi po ito nawawala or basta nilalagay lang natin dyan sa envelope natin. Pero ito po ay ginagamit po natin sa needs ng church. Like equipment po natin, yung mga technicalities at iba pa pong mga resources. Diyan po natin yan ginagamit at hindi po yan nababaliwala. Kaya nga po, minsan napapatanong tayo, bakit kailangan pa po nating magbigay? Eh si Lord naman, mayaman na si Lord. Mayaman naman yung mentality minsan na mayaman naman ang church, ba't kailangan pa natin magbigay? May pera naman ang church. Pero po sa totoo lang, ang tithing po natin, paraan po kasi ito ng pakikiisa po natin sa gawain para sa Panginoon. So nagpapakita po ito sa atin ng yung puso po nating marunong mag-surrender at magtiwala sa Kanya. It's not about the money, it's about your heart. So alam ko po may mga struggles, di ba? Like lahat po tayo may pinag-iipunan. Like me, may pinag-iipunan. Meron po tayong pinagpipray kay Lord. Pero alam niyo po, si Lord, He is our Jehovah Jireh, the one who provides. And we will lack nothing because tayo po ay anak ng Panginoon. At siya po yung tatay natin sa langit. Kaya nga po, I praise God. Before this, gusto ko lang po mag-testify, before the year 2025 ends, alam niyo ni Mami Dana, ayan, aking mentor, na pinagpe-pray ko magkaroon pa ng isa pang business. Pero from January to November, wala pa rin akong nalalagyan na parang sideline. Pero ang galing ni Lord kasi by December, binigyan niya ako ng isang business na
hindi ko ina-expect na kala ko mag-e-end na yung year ng 2025, wala pa akong makukuha pang sideline. So I praise God kasi po, dahil doon, yan, sa pag-host po natin, nagagamit na po natin yun. And ngayon po, makakapag-first fruit na ako makakapag-first fruit na po ako doon sa sideline na yun. And I praise God kasi mas alam ni Lord yung pangangailangan po ng mga anak niya. Kaya po, I challenge all of you, saglit lang po tayong pipikit, as we give our tithes and offering to our Lord, because sa Kanya naman po galing ang lahat. We will pray and we will offer ano man po no ang conviction ni Holy Spirit sa'yo. I may not know how much amount yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, but bigyan po natin ng bigat right now ang pagbibigay natin kay Lord. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we praise you, we magnify you, Panginoon, we worship you. Lord, maraming salamat dahil hindi mo lang po kami binusog, Lord, sa salita mo. Pero Lord, alam kong bubusugin niyo rin po ang bawat isa ng mga blessings, Father God, Lord, na ipo-pour out mo, Panginoon, sa amin. Lord, I pray sa mga tinatanim ng kapatid kong ito. I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang magtutubo nito, Panginoon, basta't magtitiwala lang kami sa'yo at magsusurrender lamang po kami sa'yo, Panginoon. Lord, wala pong huli sa'yo. You know our needs. You know also, Lord, our wants. But most especially, Lord, mas alam mo, Lord, at alam mo kung paano ka magbibigay sa amin in so much miraculous ways, Father. Lord, maraming salamat. We offer this, Lord. This is not just the money, but we believe, Father God, na ito ay magagamit para sa kingdom mo dito sa lupa. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory, all the highest praises. In Jesus' name, amen and amen. Masaya po tayo magbigay para kay Lord. Amen. Sino po dito masayang nagbigay sa unang Sunday ng taon na ito? Pwede ba magsabi ng malakas na amen? Amen. Alam niyo po, may mga kasabihan eh. Sabi pag daw, narinig ko lang to ng mga nakaraan eh. Pag daw ikaw, wala ka ng lumipat ang taon sa bahay mo, buong taon ka daw mawawala sa bahay mo. Sabi nung kasabihan. Sabi ko, pwede siguro. Pero alam niyo po, gusto kong take yung kasabihan na yun. Pero this time, it's about your giving. Pag sinimulan mo yung taon mo na you're claiming prosperity, but at the same time, you're practicing generosity. Naniniwala ako, si Lord, hindi yung kasabihan, pero si Lord ang patuloy na magsusustain sa'yo at hindi ka lang isusustain. Kung ikaw generous, mas generous yung tatay mo sa langit. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo na yan, naniniwala ako, meron yang blessing na matatanggap this year na hindi niya pa natanggap last year. Nire-receive mo ba yon? Nire-receive niyo po ba yon? Merong surprise si Lord na ibibigay sa'yo this year na hindi mo naranasan last year. Bakit? Kasi ganun yung Diyos natin eh. Grabe siya kumilos po sa buhay natin. So we want you to be excited. Marami pong gagawin ng Panginoon. Kagaya ng relationship na to na magaganap this February 28, di ba? Naipasok pa natin yan. Alam niyo po, busy na po ang team ko para sa sa bagay na to. Okay lang ma-stress kami sa unang month ng 2026. Ma-pull off lang namin yung pinakamagandang unang conference or gathering po natin. Kaya ang isa lang po sa hihingin ko sa inyo po, mag-o-open na po ang ating registration. Okay?
magbubukas na po siya. Ang isa lang naman sa hihingin ko sa inyo ay mag-register po kayo. Dahil ito pong ginagawa natin ay para po sa ating lahat. Okay? And this time, we're going to strengthen everyone. Every relationship that you have. Tuturuan tayo ng Panginoon para paano. Alam natin na merong mga necessary endings pero tuturuan muna tayo bago yung necessary endings, tuturuan muna tayo ng Panginoon paano yung katabi mo at yung mga relationship niya maging unbreakable. Yan, tingnan mo, pwede ba yan? Pwede ba yung unbreakable, yung katabi na yan? Amen. So this 28 po, mangyayari po yan last Saturday of February and we want you to be there. We want you to experience what God will do sa ating pong conference na ito. At alam ko po marami pa pong gagawin ng Panginoon. Sino po dito literally parang na-excite, hindi mo maintindihan pero parang merong excitement kang nararamdaman this 2026. Amen ba? Lord, parang may kakaiba ka talagang gagawin. Hindi parang alam mo may gagawin talagang kakaiba ang Panginoon. Continue to follow the Lord, continue to obey the Lord, you will see how God will do amazing things in your life. Tatayo po tayong lahat in the presence of the Lord. At sabihin mo sa katabi mo, declare mo sa kanya, may surprise sa'yo si Lord. May surprise sa'yo ang Panginoon. At yung surprise na yan is for you to become a blessing to other people. Hindi ko po alam kung ano yan, pero alam ni Lord yan. So umasa tayo sa Panginoon. Once again, can we close our eyes? At pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon? Una, pasalamatan po natin ang Panginoon for His presence today. The presence of the Lord is so generous in this place. It's so thick. Pumunta ka dito, naghanda ka para sa Diyos, pero alam mo, una sa lahat, pinaghandaan ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Pangalawang ipagpapasalamat natin sa Panginoon is His Word. Dahil yon ang magsusustain sa atin, hindi lang this week, but for the rest of this 2026. Pangatlong ipagpapasalamat mo sa Panginoon ay yung mga blessings na paparating pa, galing sa Kanyang mapagpalang kamay. Amazing people of God, you can open your mouth right now and just begin to thank the Lord for everything that He has done and for everything that He will be doing for the rest of this 2026. God, may you hear our hearts, may you hear us saying thanks to you. Hindi kami, Panginoon, nakapunta dito na kung saan nalugi. You always exceed, Lord, our expectations, God. Thank you for your thick presence today. Thank you for your word that is alive and very transformative. And thank you, Jesus, for everything that you are about to do sa aming po mga buhay. Lord, mag-expect kami ng great things from you. Hindi dahil, Panginoon, deserve namin, kundi dahil alam namin, Panginoon, na generous ka sa amin, O God. Lord, marami pong salamat. We're gonna leave this place so much blessed na kaya po namin, Panginoon, at gagawin po namin, God, na itong blessing na amin pong na-receive, Panginoon, hahayaan po namin ma-share sa iba. May you use us as a channel of your blessing, a channel of your salvation, God, a channel of love to other people as well. Marami pong salamat. And if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. When you say, I receive, believe. Kung kaano ka naniwala last year, tindihan mo yung pananampalataya at paniniwala mo this year. When you say, I receive, just believe na lahat ng dinideclare dito, lalo na salita ng Panginoon, it will definitely happen into your lives, into our lives. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. Amen. God bless everyone. Happy New Year po sa atin lahat. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed. God bless you, family. See you next Sunday and a happy New Year. Thank you for joining us. Living in the overflow, living in the overflow.
overflow.